Magandang umaga mula dito sa countryside ng Romania. Samahan niyo ako ngayon sa school ng aking bunso para sa isang special activity. At magluluto rin tayo ng paborito nilang Pinoy food na kaldereta. Tara, let's go! Nandito na kami sa loob ng classroom at ang activity namin ngayon ay ang paggawa ng saranggola. Kasama ko ang aking anak at mga kanyang mga classmate, pati na rin ang mga kapwa ko nanay dito sa village. Kahit medyo may language barrier minsan, na ramdam mo pa rin ang init at saya sa pagising sa isang komunidad dito sa Romania. Nauna kaming matapos ng aking anak sa paggawa ng saranggola, kaya ngayon nandito muna kami sa unahan para magpatuyo ng glue. Nagdiskarte nga pala kami rito, nilagyan namin ng stick sa gitna para kapag humangin sa labas matibay at hindi basta-basta matiklop. Habang nag-aantay na matuyo ang glue at matapos ang ibang mga nanay sa likod, ano pa nga ba ang gagawin kundi maglaro? Katoba-topic muna kami ng aking anak para hindi mainip. Tingnan nyo naman at napaka-competitive ng aking mini-me, ayaw talaga magpatalo. Pauwi na kami at eto ang bunso ko, hindi makapag-antay, hindi na try niyang paliparin ng saranggola. Excited yarn. Dito na tayo sa kusina at magsisimula na tayo maganda para sa ating kaldereta. Eto at nabili kong ribs o buto-buto sa supermarket kanina. Alam nyo ba may angel na napakamura ng kilo nito? Nagkakalaga lang siya ng 9 lays ang kilo. Nako, ang problema, medyo matigas at mahirap siyang gayatin. Kailangan talaga dito ng matalas na kutsilyo o malaking itak. Habang nakikita ko nahihirapan, nandun ang anak kong si Jacob at ang sabi niya, "Mama, mahihirapan ka dyan, tawagin na lang natin si Lolo para tulungan ka." Napaka-sweet at napaka-maalalahanin talaga nitong si Jacob. Ang sabi ko sa kanya, "Anak, hindi sa lahat ng oras sa hingi tayo ng tulong. Natanda na rin kasi ang mga lolo niyang Romanian, kaya hanggat kaya ni Mami, tayo muna ang gagawa. Hindi na rin sila maabala." Eto na, inaahaw na tinihiwalay na natin ang karne mula sa pinakuluan nito. Ano ba ma-angel kung bakit magandang ilaga muna ang buto-buto bago ikaldereta? Bukod sa matatanggal natin ang dumi-dumi ng karne, mas mapapabilis din ito ang pagluluto mamaya. Dahil malambot na ang karne, mas madali rin kagat-kagatin ng mga bata. Yung malambot ang ating karne, umpisa na natin ang pagigisa. Unahin muna natin ang bawang sibuyas hanggang sa maging mabango at medyo brown ang kulay nito. Ito talaga ang pinakapaborito kong parte ng pagluluto, ang amoy ng gisa na abot hanggang sa labas ng bahay dito sa village. Ay, lagi naman ako nagluluto ng kaldereta at alam kong alam nyo ang aking secreto recipe. 2, 3, tada! Luto na ang ating masarap at napakabangong kalderetang Pinoy. Yun naman ang lapot ng sarsa at ang lambot ng karne na ginarat natin gamit ang palakol kanina. Hindi pa lang, ulam na talaga. Siguradong gagana na naman ang aking pamilyang Romanian nito. Lalo na ang ating bata pagkatapos nakakapagod na activity na nakahain na sa lamesa ang ating ulam. Pero dahil napakainit pa nito at hindi pa natin pwedeng isubo sa mga bata, hindi muna ako mauupo. Talaga mga Pinay, hindi pwedeng walang ginagawa. Habang nagpapalamig tayo ng ulam, sinasamantala ko muna ang pagkakataon para makapaglinis muna ako ng salamin at bintana dito sa bahay. Kailangan nating panatiling malinis at maliwalas ang ating tahanan para sa masarap na pasok ng hangin at tiwanag dito sa aming village sa Romania. Ngayon, kumikinang na ang mga bintana at saktong maligamgam na ang ulam. Oras na para tawagin ng pamilya para kumain. Bukasan na umaga at papasok na naman sa school ang mga bulilit. Salamat sa pagsama sa amin, may angel. Huwag kalimutang i-like, follow at i-share ang ating page.